Patuloy ang pagpatak ng ulan at nagcast ang Great Sinner ng isang magic na tinatawag niyang Aqua Nevium. Napatalon si Kyumi sa sandaling makita niya ang aura ng magic na taglay ng kanyang kalaban. Biglang lumakas ang ulan, pero napansin ni Kyumi na nasa paligid lang niya ito. Itinuro niya pababa ang kanyang espada habang ang Great Sinner ay nagcast ulit ng isa pang purple magic, ang Nock Visalia, sabay atake kay Kyumi. Ang lupang kinatatayuan ni Kyumi ay biglang umikot na parang whirlpool at naging putik. Hinahila siya ng putik ng mas malalim, at nagnitngit ang kanyang mga ngipin habang sinusubukang lumaban. Nainis din siya sa katotohanang ang magic na ito ay hindi pamilyar sa kanya. Napahawak siya sa lupa habang ang lower body niya ay nasa ilalim na ng lupa. Nahihirapan siya pero ang mga manunood na puro elves ay naghihiyawan para sa Great Sinner. Anong problema, tao? Panimula pa lang ito. Ikaw na hanggal na naakit ng pain at pumunta rito, pahayag ng Great Sinner. Pinapanood ng hari ng mga elves ang duel, at alam na niya na ang duel na ito ay masyadong mabigat para sa isang hamak na tao. Pero wala itong pakialam sa kanya, alam na si Kyumi ay hindi nila kalahi na mamamatay. Halos malunod na si Kyumi, at iniisip niya na ang duel na ito ay baka matapos nang wala man lang siyang nagagawa. Sa ganitong sitwasyon, agad niyang i-inactivate ang kanyang body enhancement ability at sinubukang umakyat pabalik sa lupa. Sa puntong ito, ang kanyang mga mata hanggang buhok na lang ang nakikita, pati ang kanyang mga braso. Pinilit niyang bumangon at i-inactivate ang kanyang skill enhancement, at buti na lang at nagawa niyang may ahon ang kalahati ng kanyang katawan. Nang makitang may kakayahan siyang ganoon, naging interesado sa kanya ang Great Sinner. Matagumpay na nakabalik si Kyumi sa lupa at nagpapasalamat siya na nagawa niyang mamaster ang kanyang skill enhancement. Sa ngayon, nararamdaman niya na mas makakagalaw siya ng maayos kaysa sa inakala niya. Itinaas niya ang kanyang espada at inatake gamit ang kanyang soaring sky dance sword. Malakas ang kanyang attack pero hindi niya tinamaan ang kanyang opponent dahil sa yellow na ginamit para i-block ang kanyang attack. Natigilan si Kyumi, napakalaki ng yelo, nasa harap mismo ni Kyumi. Inabot ng Great Sinner ang kanyang kamay habang sinasabing ang magic ng tao ay hanggang dito lang talaga. Ang area ay nagkaroon ng mausok na freezing air. Agad na ginamit ni Kyumi ang kanyang passive skill na Guard of the Ice Store para magkaroon ng cold resistance, pero napatalon siya nang makitang itinaas ng Great Sinner ang kanyang kamay. Nagcast ito ng isa pang magic power habang sinasabi kay Kyumi na dapat niyang malaman ang pagkakaiba sa levels. Ibiniaba ng Great Sinner ang kanyang kamay, ina-activate ang kanyang skill na tinatawag na Crystal Series. Maraming ice spikes ang lumitaw mula sa itaas at tumama kay Kyumi. Isang malakas na pagsabog ang nangyari nang bumagsak ang lahat sa lupa. Natahimik ang mga manunood, naghihintay na makita ang nangyari kay Kyumi. Nang mawala ang usok, nakakita sila ng isang malaking tumpok ng ice spikes kung saan nakatayo si Kyumi. Inaasahan nila na namatay na si Kyumi at natalo na ng Great Sinner, at kahit ang Great Sinner mismo ay sobrang proud at ipinahayag na pwede na niyang tapusin ito ng tuluyan para mapalaya sa akusasyon. Tumingin siya sa hari at tinanong kung tama ba ang kanyang sinasabi, pero hindi sumagot ang hari ng mga elves. Isa pang pagsabog ang nangyari sa likod ng Great Sinner na ikinagulat niya. Ang hari, ang kanyang subordinate, at maging ang mga manunood ay natahimik habang nakatitig sa tumpok ng ice spike sa ring na biglang sumabog sa ikalawang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang segundo, nadurog ang tumpok ng yelo ng i-activate ni Kyumi ang kanyang Flame Sword Radiance at nagawang palayain ang sarili mula sa pagkakastop. Tumawa naman ang Great Sinner, alam na nakayanan ni Kyumi ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Kyumi na ang Great Sinner ay hindi pala talaga power type, at masasabi niya ito dahil salungat ito sa hugis ng katawan ng Great Sinner. Inihanda ni Kyumi ang kanyang espada para lumaban habang ipinapahayag ng Great Sinner na ang duel na ito ay nagsisimula ng maging mas masaya. Nagcast ulit ang Great Sinner ng isa pang magic power. Ang power na ito ay gumagawa ng malalakas na lightning strike, at tinanong niya si Kyumi kung dapat ba niyang dagdagan ang output. Inamin naman ni Kyumi na ang Sinner na ito ay isang bihasang elf, pero sa loob-loob niya ay nagulat siyang malaman na kaya pa palang lumakas ng Great Sinner. Alam niyang hindi niya kakayanin ng marami pang beses, kaya nag-iisip siya kung may countermeasure ba siyang magagamit laban sa kanyang opponent.
Naalala niya ang impormasyon kung paano haharapin ang mga elves, nakatagpo siya ng isang lampang elf sa isang dungeon noon sa kanyang nakaraang buhay. Nag-apoy ang buhok niya mula sa sarili niyang magic, at pagkatapos noon ay tumakbo siya palayo sa takot. Sa ngayon, naniniwala siyang walang duda na nagkamali ang Great Sinner sa magic nito. Mabuti na lang at sa wakas ay nakaisip siya ng paraan para talunin ang kanyang kalaban. Tumingin siya palayo sa kanyang kalaban at nakumpirma na ang lahat ng mga elves ay may mahahabang buhok. Wala ka bang takot para maglakas loob na tumingin palayo? Sabi ng Great Sinner habang nagpapakawala ng isang attack. Pero nagulat siya nang makita si Kiyomi na sumusugod sa kanya ng napakabilis. Inactivate ni Kiyomi ang kanyang body enhancement at inatake ang kanyang kalaban, pero nagawang umiwas ng elf na may ngiti sa mukha. Inactivate din ni Kiyomi ang kanyang skill enhancement, at kasabay nito ay nakangiti ang Great Sinner para asarin si Kiyomi dahil kampante siya na hindi siya masasaktan nito. Pagkatapos ay tumambling siya ng ice swing ni Kiyomi ang espada nito. Lumapag siya sa lupa habang nakaluhod ang isang paa. Sinabi niya na walang galing si Kiyomi at minaliit niya ito, sinasabing ang full power ni Kiyomi ay hindi sapat para talunin siya. Ngumiti lang sa kanya si Kiyomi, at pagkalipas ng ilang segundo, nalaglag ang buhok ng Great Sinner sa lupa at natulala ang Great Sinner. Maikli na ang buhok niya ngayon at nagulat ang mga tao nang makita ito. Hinahawakan ng Great Sinner ang kanyang ulo at galit na galit siya na nag-dare si Kiyomi na gupitan ang kanyang buhok. Hawak ni Kiyomi ang pinutol na buhok ng Great Sinner at ipinahayag na ang mga elves ay nakakamanipulate ng malakas na magic gamit ang kanilang espesyal na buhok. Dahan-daang nawala ang madilim na langit habang lumalabas ang sikat ng araw. Kalmado na ang panahon matapos makahanap si Kiyomi ng paraan para ma-deactivate ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Sinabi ni Kiyomi na ito na ang katapusan ng duel na ito. Sumugod siya sa kanyang kalaban habang ang kalaban naman niya ay sumisigaw sa galit at nagcast ng isa pang magic power, pero ang kapangyarihan niya ay sobrang liit na lang. Natulala siya nang ma-realize na ang kanyang power ay naapektuhan din matapos gupitan ang kanyang buhok. Inatake siya ni Kiyomi at ilang beses na ini-slash ang kanyang espada. Lumuhad sa lupa ang Great Sinner at unang sumubsob ang ulo. Matapos talunin ang Great Sinner, naka-absorb si Kiyomi ng 10 magic points. Ang krimen ng pagpatay sa sariling kalahi ay hinatulan na, basbas para sa adventurer na ginabayan ng kalooban ng mga Diyos, pahayag ng Elf King. May mga talulot na nalaglag mula sa itaas patungo sa lupa sa loob ng area. Naglakad ang hari patungo sa kanya kasama ang kanyang subordinate. Tinanggap ni Kiyomi ang kamay ng hari at lumapit ang hari sa kanya, tinatanong kung saan niya natutunan ang sekreto ng buhok ng mga elf. Pero hindi sumagot si Kiyomi. Nagpakita ang hari ng isang maliit na stone necklace at inialok ito kay Kiyomi bilang reward, basta't itatago niya ang sekreto ng mga elves tungkol sa kanilang buhok. Ang batong ito na may square shape ay ang tinatawag na Abyssal Magic Stone, at nang makita ito ay nagulat si Kiyomi dahil alam niyang ito ang Magic Stone ng Final Dungeon, ang Abyss. Isinuot ng hari ang necklace kay Kiyomi at itinuro sa kanya na kung ipakikita niya ito sa isang enchanter, ituturo sa kanya ng enchanter kung paano ito gamitin. Nangako si Kiyomi na tutuparin ang kanyang binitawang salita. Inabot sa kanya ng subordinate ng hari ang Moon Magic Stone na bahagi rin ng reward sa pagtalo sa Great Sinner. Ngumiti si Kiyomi nang matanggap ito, at sinabi rin ng hari na may isa pa siyang gustong ipaalam sa kanya, iyon ay ang Moon Magic Stone ay pwedeng i-craft. Hindi yun alam ni Kiyomi kaya nagulat siya. Hiniling niya sa hari ng mga elves na sabihin sa kanya ang detalye, pero lumitaw na ang portal para lumabas ng dungeon sa likuran niya. Column, Adventurer, magkikita tayong muli sa kalooban ng mga Diyos, sabi ng hari habang si Kiyomi ay sapilitang inilalabas sa portal. Napunta siya sa kanyang kwarto at tulala pa rin siya kung paano siya makakagawa ng mga magic stones. Nagtaka siya kung may posibilidad din ba na maalis ang magic vortex sa mundong ito. Kinabukasan, may meeting ang mga opisyal. Kada rating lang ng pinuno at tinanong kung nandoon na ang kanilang bisita. Sumagot ng yes, ang lalaking nasa tabi niya at kinuha ang remote control, saka binuksan ang malaking screen sa harap nila. Ang unang nakita nila ay ang muscular na katawan ng kanilang bisita. Nagulat ang mga opisyal at tinitigang mabuti ang katawan ng kanilang bisita.
Lumabas na ang kanilang bisita ay si Kiyomi Aki, at si Kiyomi Aki ay nagwo-workout habang naghihintay na magsimula ang meeting. Tinawag siya ng mga opisyal kaya tumingin siya sa kanyang phone at narinig ang mga opisyal na pinagsasabihan siyang magsuot ng damit. Humingi ng paumanhin si Kiyomi at nagdahilan na nainip siya kaya siya nag-workout habang naghihintay. Tinanong niya sila kung tungkol saan ang meeting na ito, at tumikim ang pinuno at sinabing gusto niyang i-recommend si Kiyomi para sa isang partikular na trabaho. Nagsuot ng black shirt si Kiyomi Aki habang tinatanong kung anong trabaho iyon. Ayon sa pinuno, nagtitipon sila ng mga bihasang adventurers para sa isang malaking trabaho na paparating, at sa suggestion ni Alice, gusto talaga nilang si Kiyomi ang kumuha nito. Dahil narinig ni Kiyomi ang pangalan ni Alice, pinayagan niya ang pinuno na sabihin ng iba pang impormasyon tungkol dito. Sumagot ang pinuno na ang sasabihin niya ay classified. Kinuha niya ang kanyang tab at sinabihan si Kiyomi Aki na siguraduhin hindi lalabas ang impormasyon. Ini-swipe niya ang kanyang daliri sa tab at may lumitaw na hologram. Sa hologram na ito, may lumabas na graph. Tinanong ni Kiyomi kung ano ang graph na iyon at sumagot ang pinuno na ito ay breakdown ng bilang ng mga kamatayan ng mga adventurers. Napansin ni Kiyomi Aki sa graph na ang mataas na rating ay ang mga attacks ng iba pang mga adventurers. Maaaring mahirap paniwalaan pero totoo ito. Bagamat kasama rito ang mga aksidenteng kamatayan sa panahon ng pag-adventure, ang tinutukoy ko sa pagkakataong ito ay, sabi ng pinuno. Pero bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, itinaas ni Kiyomi ang kanyang hintuturo at sinabing ang tinutukoy ng pinuno ay ang mga player killers, tama ba? Tinanong niya ito at natahimik ang mga opisyal. Pagkalipas ng ilang segundo, inamin ng pinuno na nagulat siya na alam iyon ni Kiyomi. Idinagdag niya na ang impormasyong ito ay hindi pa isinasa publiko. Sinabi ni Kiyomi sa kanila na nakarinig lang siya ng mga chismis tungkol dito, pero hindi niya binanggit na narinig niya ito noong nakaraang buhay niya. At ngayon, napagtanto niya na inaatasan siyang ubusin ang mga player killers na ito. Tumikim ulit ang pinuno at piniling maniwala sa sinabi ni Kiyomi Aki. Ayon sa kanya, ang organisasyong binubuo ng mga player killers na ito ay kinagat na ang kanilang pain. Huhulihin natin silang lahat sa entabladong inihanda natin. Iyan ang plano, di ba? Tanong ni Kiyomi Aki. Ngumiti ang matandang opisyal dahil natutuwa siya na mabilis itong naintindihan ni Kiyomi Aki. Sinabi niya kay Kiyomi Aki na isa itong mapanganib na secret mission, pero ang mga rewards ay magiging kapantay ang halaga, plus ang reputasyon ni Kiyomi ay tataas din kapag natapos na ang mission. Nakakagulat na alam nila na medyo malaki ang ginagastos ni Kiyomi sa hospital bills para sa kanyang kapatid, kaya inaasahan nila na ang deal na ito ay magiging maganda para kay Kiyomi. Nagulat si Kiyomi Aki na alam ng mga taong ito ang sitwasyon ng kanyang kapatid, pero hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Sa halip, tinanggap niya ang offer. Walang problema, kukunin ko iyan. Ibigay niyo sa akin ang plano, gusto ko nang magsimulang maghanda, pahayag niya. Ngumiti ang pinuno at sinabi kay Kiyomi na aasahan niya ang magagandang bagay mula sa kanya. Pinag-usapan nila ang plano at mga detalye na lumitaw sa phone screen ni Kiyomi. Dahil sa achievement at galing sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa target na organisasyon, itinalaga nila bilang leader ng mission na ito ang S-Class adventurer na si Akira Babazano. Sa parehong oras sa isang dungeon, nakikipaglaban si Akira sa mga monsters. Ang monster na kasalukuyan niyang nilalabanan ay isang B-rank monster. Kasama niya ang kanyang mga videographers. Lumabas na nag-stream pala siya. Ipinahayag niya na kahit sino ay kayang talunin ang B-rank monster na ito basta't alam ang mga countermeasure. Inayon ng monster ang mahaba nitong ilong at sinubukang atakihin si Akira. Naduraj ang lupa pero biglang nawala si Akira. Lumabas na nagawa niyang iwasan ito at tumalon sa ulo ng monster. Inatake niya ang ulo nito at tumalon pababa sa lupa. Nahiwa ang ulo ng monster at tumalsik ang dugo sa paligid habang tumingin si Akira sa kamera at mayabang na sinabing napakadali lang nito. Tuwang-tuwa ang mga babaeng nanunood ng kanyang stream at idol na idol siya. Pagkatapos ay lumabas siya ng dungeon at nakita ang mga babaeng naghihintay sa kanya sa labas. Tumayo siya sa kanyang kotse at nagpasalamat sa lahat ng napanood ng kanyang stream at sumuporta sa kanya. I love you everyone, sabi niya. Na may ngiti sa mukha. Pero nang pumasok siya sa kotse at agad na naupo sa loob,
ninas siya at nagreklamo na hindi madaling maging idol ng mga nakakairitang babaeng ito. Sinabihan siya ng driver na mag-ingat sa kanyang pananalita. Ipinaalam din ng driver sa kanya na nakatanggap sila ng mensahe mula sa Blood Serpent. Nakasaad sa mensahe na ang mga opisyal ay nahulog na sa kanilang trap. Ang lahat ay ayon sa plano para makapag-enjoy si Akira sa kanyang pahinga. Tumawa si Akira at nagtaka kung anong klaseng mga hampas lupa ang tinipon ng mga opisyal. Nang buksan niya ito sa kanyang phone, nalaman niya na ito ay si Kiyomi Aki. Tinanong ni Akira kung ang adventurer na ito ang tumalo sa Revenant, at sumagot ang driver ng yes. Kiyomi Aki, magkita tayo sa Red Dungeon, ha? Sabi ni Akira na may mapait na ngiti. Samantala, pumunta si Kiyomi Aki sa ospital para bisitahin ang kanyang nakababatang kapatid. Nagdala siya ng ilang yellow roses at tinitigan siya ng nurse na naka-duty. Iniisip na ang regalo niya ngayong araw ay mga rosas. Tinawag ni Kiyomi ang pangalan ng kanyang kapatid habang pumapasok sa kwarto. Nagbabasa si Natsu ng libro tungkol sa mga bulaklak at tamang-tama ang timing dahil ang regalo ni Kiyomi ay bulaklak din. Sobrang saya ni Natsu at pumalakpak pa. Ipinaalam din ni Kiyomi sa kanya na may dala siyang magandang balita. Baka mapagaling na natin ang sakit mo sa lalong madaling panahon, pahayag ni Kiyomi na ikinagulat ni Natsu. Ipinaalala niya sa kanyang kuya na sinabi na ng doktor na wala ng lunas para sa sakit niya. Hinawakan ni Kiyomi Aki ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na magiging ayos ang lahat. Sa wakas ay ngumiti si Natsu at sinabing naniniwala siya sa kanyang kuya. Hindi nila alam na ang nurse ay palihim na nakasilip sa kanila at naging emotional nang makita ang kanilang paglalamang. Binuksan ulit ni Natsu ang libro at ipinakita ang kahulugan ng yellow roses. Sabi niya ang kahulugan ng bulaklak na ito ay fading love, kaya nakaramdam ng pagkailang si Kiyomi. Lumabas siya ng kwarto na nakayuko ang ulo at dinala pabalik ang bulaklak. Tinitigan siya ng nurse at sinabing si Kiyomi ay uri ng tao na may devotion, dahil ang yellow roses ay nangangahulugan din ng devotion. Nang nasa labas na ng ospital si Kiyomi, tinawagan niya si Alice at ipinaalam na narinig na niya ang tungkol sa job offer. Sinabi ni Alice na matutuwa siya kung tatanggapin niya ito, pero hindi siya makakasama sa trabahong ito sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kampante siya dahil alam niyang sapat ang mga bihasang tao na kasama sa trabahong ito. Binanggit niya sina Babazano, Akira at Ayanoso na napakalakas. Sinuri ni Kiyomi Aki ang adventurer's details ni Akira at nalaman na isa siyang assassin. Natulala si Kiyomi sa sandaling marinig niyang iniimbitahan siya ni Alice na makipag-date sa kanya. Tinitignan ni Alice ang kanyang refleksyon sa salamin at sinabing si Kiyomi Aki ay mas talentadong tao kaysa sa inakala niya noong una, kaya gusto niya itong makilala ng mas mabuti. Sumagot si Kiyomi na iisipin niya muna ito, at tumawa si Alice, naniniwalang nagpapakipot lang si Kiyomi. Pero para sa kanya, ang pagpapakipot ay medyo cute para sa isang lalaki. Kung ganoon, aasahan ko iyan, sabi niya, at hindi na sumagot si Kiyomi Aki pero pinagpapawisan siya habang nagtataka kung ang date na binanggit ni Alice ay kumpirmado na ba, sa kabila ng pagsasabing iisipin niya muna ito. Kinabukasan, ang mga miyembro ng trabaho sa pag-ubos sa mga player killers ay tinipon ng mga opisyal. Ipinahayag ng pinuno ng mga opisyal na ang madilim na bahagi ng mga adventurers, ang mga player killers, ay ililibing na mamayang gabi. Inamin niya na mahirap ang trabahong ito pero naniniwala siya na kaya ito ng mga adventurers na kinuha nila. Nakikinig lang sa kanya si Kiyomi Aki. Nakakita siya ng isang lalaking naglalakad patungo sa opisyal na pinuno habang ipinapahayag ng opisyal na ang lalaking ito ang magiging leader ng mission. Ito ay si Babazano Akira, isang S-rank assassin. Bilang leader, gagawin ko ang lahat para gabayan ang lahat. Ayos lang iyan, magtagumpay tayo ng magkakasama. Sabi ni Akira at ang lahat pati si Kiyomi Aki ay pumalakpak. May lumapit kay Kiyomi mula sa likuran at nagtanong kung siya ba si Kiyomi Aki. Lumingon si Kiyomi Aki at tinanong kung sino siya. Ha, narinig mo na kay Alice Sama, di ba? Iino Zero, ang top disciple ni Alice Sama, sagot ng babae. Isa siyang A0 rank archer. Matagal siyang nakatitig kay Kiyomi Aki, ipinapahayag na mukhang paboritong-paborito si Kiyomi Aki ni Alice. O kaya naman ay nagbago ang isip niya at sinabing hindi siya papatalo kay Kiyomi Aki. Pinatigil siya ng isang tao sa likuran niya sa kadadaldal.
Ipinakilala ng lalaking ito ang sarili, siya si Shiroi, isang kasamahan at isang A-rank poison alchemist. Naglakad ang dalawa sa harap habang tinititigan lang sila ni Kiyomiaki. Nagrereklamo si Zero na pumili si Alice ng ganoon kababang rank na adventurer, at sinabihan siya ni Taki na huwag umastang parang alam niya ang lahat. Sa oras na ito, lumitaw ang system window na nagbibigay kay Kiyomiaki ng isang quest, dapat niyang itakas ang smartphone ni Babazano Akira. Naguluhan si Kiyomi sa quest dahil wala siyang maisip na dahilan kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Tumingin siya kay Akira at nakita itong nakangiti ng malapad, mukhang may kakaiba sa kanya.